Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka mas sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Iligan. Radyo Pilipinas, 105.5 FM. The views and opinions expressed in this program are those of the anchors and do not necessarily reflect the official position of this station. Kalusugan mo'y tiyak, ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ito ang alay namin para sa inyo. Bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth. Check, 1:04 sa kahaponon, kamo nagpaminaw sa Radyo Pilipinas Iligan, 105.5 DXDX FM. Sa PhilHealth, damang-dama ang benepisyo. Maayong hapon Iligan, happy Thursday afternoon sa tanan, no, labi na sa atong mga students, faculty and staff nga niadiri sa Iligan Medical Center Compound, mga namati pinaagi sa ilang mga transistor radio o via Facebook Live. O siyempre sa uban pang mga kaigsuunan nga natong nga namati sa atong Sibya karong hapuna. So Webes no, November 14, 2024. So ber na gid ta no. So ubani ang inyong partner in health dinhi sa PhilHealth Local Health Insurance Office Iligan from 1 to 2 p.m. para sa masayran ninyo ang mga sakto nga impormasyon kabahin sa benepisyo o programa sa PhilHealth. Sa ngalan sa atong main host sa Kalinaw ug Kalambuan o station manager na si Ms. Biema M. Menyosa o sa among Local Health Insurance Office Chief na si Ms. Christine May Garcia Magno, ako si Karen Buke para sa atong programang Alagang PhilHealth. Kay karong hapuna no, kauban nato for the first time no ang atong usasad ng mga abtikon nga partner in health dinhi sa Iligan. Walay lain kung dili si Rick Obial. Rick? Yes, may hapon sa tanan, no? May gala katawan sa siyudad sa Iligan. Ilabi na naminaw karon sa Radio Pilipinas Iligan 105.5 DXDX FM. Nalang kung gawin nyo, no? Amo mong gawag i-like o i-follow ang among FB page nga musunod. Sa among opisina, i-search lang i-type ang PhilHealth Iligan City and Llano del Norte para masubay ninyo ang mga kalihukan o mga programa diri sa Iligan o ingon sa Llano del Norte. O sa among opisina sa PhilHealth Northern Mindanao,
region ang Facebook page PhilHealth Region 10 para inyo masayran ang magkalihukan o mga programa sa PhilHealth sa Tibuok Region 10. O lamin na sa tanan, pag-like ang Radio Pilipinas Iligan ang Facebook page sa atong partner station nga naghatag na to og pribilehiyong na makapadagat sa mga programa sa PhilHealth pinaagi sa ilang istasyon. O para sa polisiya o mga direktiba sa PhilHealth, bisita lang sa website www.philhealth.gov.ph. Okay, daghang salamat Rick, no? So ayaw ka ninyong kalimpito, no, ang mga Facebook pages nato, no, kay para ma-update gud mo sa atong mga activities o mga palisiya sa PhilHealth. Okay, Rick, atong miaging si Ivana, no, nga nabisi sad kaayo kita, no, dili lang man nga naalang ta gapundo sa opisina sa PhilHealth, kung dili doon na pud tay mga activities nga gihimo, no, para matagan natog serbisyo o awareness ang atong mga katawhan. So actually, Rick, no, November 8, doon na tayo duha ka activities nga ginahimo, no, kaning panahon na usab, no. Actually, ginahimo po din namo every 3 years ang kaning gitawag namong pahinungod, no, ang paghatag nato ning award, no. Mao ni ang PhilHealth Regional Office 10, no, under the leadership of our Regional Vice President Delio A. Aceron II, no. Recently held this year's pahinungod, no, the recognition of PhilHealth Partners 2024, no, didto ni giheld sa Limkit kay Lux Hotel, no. Ang kini nga event atong gi-honor ang atong media partners, ang atong consulta providers, mga employers ug uban pa nga mga key stakeholders, no, nga naka-contribute gyud sa successful implementation sa universal healthcare sa Northern Mindanao. Og atong i-congratulate, no, ang atong partner radio station, ang Radio Pilipinas Iligan. So usa siya sa atong media partner award, no, ang nadawat sa atong Radio Pilipinas Iligan, no, media partner awardee. And kauban sad adto, Rick, no, daghan po tagi awarda, no, ato lang isgunan ang atong mga awardee diri sa atong Iligan ug Lanao del Norte. So pila sad ang atong Iligan City Government. So ato ni siyang awardee sa atong group enrollment program. Then ang atong mga konsulta providers, no, katong mga highest number na first patient encounter o na health screening ng mga konsulta. Sa konsulta, no, ang Eagles Pharma Health na asa diha ang Iligan Consulta Centers, City Hall na under sa atong City Health Office and LGU Iligan. Og ang ato pong mga konsulta providers Lanao del Norte, no, na ato diha na awardan ang Guzo Community Hospital Incorporated diha sa Maranding, and sa Kapatagan ang Lanao del Norte Kapatagan RHU Consulta Provider o Lanao del Norte Tubod RHU Consulta Providers. Ug daghan pa pud ang gi-awardan, no, like atong PPA and Febs Diner and GN Power atong mga Iligan Employer Awardees. So together we will continue working towards making healthcare accessible for all. So kauban sad atong pahinungod dito sa Limkit kay Lux Hotel Cagayan, ang PhilHealth Iligan Office pod nag-participate sa atong Lanao del Norte Barangay Health Workers Summit 2024, no, dito ni gipahigayon sa MCC Tubod Lanao del Norte. So kauban nato ang mga partner agencies na nag-support o naghatag og essential services, no, to more than 400 BHWs, no, sa lain-lain nga munisipyo sa Lanao del Norte. So congratulations sa Province of Lanao del Norte, no, sa pagpahigayon ni ini through the Provincial Health Office team and the Department of Health Region 10 for the successful event. So ato ni empower ni ang ato mga barangay health workers, no, para ato ning ma-reinforce ang ilahang mga important role, no, towards the progressive realization sa UHC in the province. Munang giingon nga paghiusa o pakipagtambayayon alang sa malampusong universal healthcare, pagpalig-on sa kapasidad ug suporta sa mga barangay health workers. Okay? So doon na po tayo coming po nga BHW Summit sa Iligan, no? So diri po na ipahigayon sa Siladon, Iligan City karon ng November 26, 2024.
And syempre padayon pud tang gasuporta aning serbisyong iligal ng Caravan, no? Daghang salamat sa administrasyon ni Mayor Frederick Shaw ang team sa City Health Office Iligan sa pagpahigayon aning serbisyong iligal ng Caravan sa lain-lain nga mga barangay, no? Katuloy karon unsa man ta 14 naa karon dito sa barangay Hindang ang serbisyong iligal ng Caravan. Kami lang sadpod sa PhilHealth, nay uban nga barangay nga dili na mo maapilan kay naapod ni siya conflict sa mga schedules ang kaning pagpahigayon ni ini. So ang sa sunod, no, ang serbisyong iligal ng Caravan sa November 19 dito na sa barangay Bunawan, November 21 dito sa barangay Bunbunon, then sa November 26 barangay Panuruganan, and November 28 barangay Bagong Silang. So katong mga katawhan diha sa lain-lain nga barangay, no, I hope na inyong maadtuan makaparticipate kamo kay naapod ang atong kuan din na ang serbisyo, no, para sa mga katawhan sa gikan sa lain-laing ahensya. Okay, Rick, so doon na ba kay mga uban nga mga updates? Yes, kami sad, no, ang PAIMS, ang PhilHealth Accounts Information Management Office, na gagawas pod mi taga semana mo bisita sa mga kompanya. Dibuhat kini para mahatagan og guidance ug update ug unsaon nila mahimong mapasayon kung ma-update ang ilang pag-remit ug pag-report sa contribution. Kay kibawaan nato na always an obligation sa employer to ensure ang ilang empleyado na do na jud sila active na PhilHealth membership. Kay pag-abot sa panahon kinahanglan nato ni wala ni hasol ug langan ug makuha nato ang benepisyo langkob sa pakiti unsa man gani ang sakit. So mo na, Rick, no, tinuod ka na, no, para gyud ni sa ilahapod nga sa panahon nga magsakit magkinahanglan dili na pod wala ni hasol, no. Yes. So okay, so karon pod, Rick, no, doon na tay awareness update kaning nakadungog na ba mo aning NBB, no, or no balance billing, no, mao na siya ang NBB policy ni PhilHealth, no, nga gisugdan pa ni siya atong 2011, no, nga ang tunong gid ini nga wala na mabayaran, no, sa pagpa-ospital ang atong mga kapuspalad gid nato nga mga kababayan. So napunsod ni siya sa Universal Healthcare Act ng 2019 nga gipalig-on gyud ang pag-implementa aning palisiya nga matagaan gyud og komprehensibong benepisyo ang tanang Pilipino. So Rick, atong dungagan ang ilang kaybaw-an, no, kaybalo bahin aning NBB. So unsa man gid ning NBB o kinsa man gid ang mga miyembro nga makagamit ni ini? Yes, no, ang NBB, ang no balance billing ipagawa sa atong tuig 2011 para sa mga indigent o sponsored members na ang nagbayad ang gobyerno sa ilang premium contribution o sa ilang mga dependent. So magamit usab sa pampublikong posibilidad ipadako sad sa ubang labi na sa mga katabang, sa mga senior citizen, lifetime member, atong mga niaging tuig. Okay, no, so mao dayto, no, makagamit gid ni siya sa mga pampublikong pasilidad, no, ang apil pa to ang mga uban pud nga mga miyembro sama sa kasambahay, senior citizen ug lifetime member. So Rick, kung naaning NBB nga palisiya, unsa man ang mga benepisyo nga sakop sa NBB, no, o asa pod nga pasilidad pwede ni magamit ang NBB? Ang mga benepisyo sa ilang makuha sa public ug private hospital mao ni, no, ang mga klase sa healthcare institution. Sa gobyerno na hospital, outpatient malaria providers, animal bite treatment center, treatment hub, contacted Z benefit package, ambulatory surgical clinics, freestanding dialysis clinics, peritoneal dialysis center, TB dot center, birthing homes, PCB providers, infirmaries, dispensaries. Sa private, ng Z package benefits, DOTS package, mga birthing homes, PCB providers, o mga infirmatories, dispensaries. So ato lang i-summarize, Rick, no? So kinig yung NBB palisiya didto gid ni ma-avail una sa mga government hospital. Kung naamang gani sa private na facilities, diha na siya sa katong benepisyo nga TB DOTS, no, ang katong maabil ta atong TB, ang kaning mga panganak, no, o kani syempre kaning konsulta nga benepisyo nato karon. Okay, Rick, unsaon man pagpili sa pasyente, no, kung ma-confine siya sa private nga kwarto,
dayon gamiton sa pasilidad ang mga gamiton niya tong mga amenities sa facility nga dili man siya apil sa ward. Yes, pwede kayo, no? Natay ginatawag na co-payment. Ang co-payment depende sa case rate, no? Depende sa sakit, sa package na iyang ma-avail. Apil na po dali ang bayad sa mga doktor. Okay, so katon na dayon no nga mo ni gitawag kung iya maging gamiton ang mga amenities sa nga dili labot no nga apil sa ward, so mo na tong time nga nadunay bayaran no or kaning co-payment no nga lagpas nito siya sa katong package rate nato mo ning case rate mao man ang atong payment mechanism pagbayad nato sa benepisyo. So unsa may provision kabahin aning NBB ilalong sa universal healthcare? So ang provision nito kita tanan, no, Filipino membro basta na-admit sa basic o ward accommodation, pwede kayo, no? So, under ni sa atong PhilHealth Circular, no? Atong 2020-0024, for all members admitted, basic or ward accommodation, no co-payment or others fee shall be charges. So, karon magamit sa mga pribadong pasilidad kung ay pasyente na admit sa basic o ward na mga kwarto, no? So, pinadako sa namang tungod sa PhilHealth Universal Healthcare Act na yung tanan special hospital na labi na sa public na tagaan ni sa gamayng bakantihan og 90% sa ilang mga bed capacity bilang basic accommodation. Yung sa tanan specialty hospital like mga heart center, lung center na say bakantihan og mga 70% sa ilang bed center o labi na kaning sa tanan private hospital bagantihan at least ang mga 10% sa ilang bed capacity para sa ilang basic accommodation. Okay, so klaro na to Rick, no? So baon ni ang pag-implement ani ayon man sa Universal Healthcare Act, so tanan kuno nga pampublikong ospital dapat gyud magahin sila 90% sa ilang bed capacity, no? Mao ni ang sa basic accommodation kung kaning mga specialty hospitals po like heart center, lung center, dapat 70% po sa ilang bed capacity ang ilang basic para sa basic accommodation. And sa mga tanan nga private hospital dapat na ay 10% sa ilang bed capacity para sa basic accommodation para i-avail ning NBB policy. Okay, Rick, una ta mo padayon no mag-infomercial sa ta. Magandang balita para sa lahat ng mga PhilHealth members. Maaari na ma-view online ang inyong membership at contribution records gamit ang PhilHealth Member Portal. Hindi na kailangan lumabas pa ng bahay at mananatiling ligtas kasama ang iyong pamilya. Sa pamamagitan ng inyong smartphone o computer, sundin lamang ang mga sumusunod upang ma-access ang inyong PhilHealth Member Portal. Step 1. Pumunta sa PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Step 2, i-click ang Online Services. Sa category ng Membership, i-click ang Member Portal. Step 3, mag-create o gumawa ng user account. I-click ang Create Account at sa Member Portal Account Creation, punan lamang ang mga hinihinging personal information at gumawa ng inyong sariling password. Step 4, i-activate ang link na ipinadala sa inyong email address. Step 5, mag-login gamit ang inyong PhilHealth Identification Number at ginawang password. Kopyahin ang CAPTCHA number at i-click ang Login. Matapos mag-login sa inyong account, makikita agad ang inyong member information at mga pangalan ng idineklarang dependents. Kung nais mag-download at mag-print ng inyong member data record, i-click lamang ang Print MDR. Para naman ma-view at matiyak na tama ang inyong binabayarang kontribusyon, i-click lamang ang Premium Contribution. Hindi lang yan ang serbisyong pwede makamit sa paggamit ng inyong PhilHealth Member Portal dahil maaari ka na rin makapag-generate at makapag-print ng Statement of Premium Accounts o SPA, ma-view ang iyong SPA history at higit sa lahat, makapagbayad online. Upang makapag-generate ng SPA, pumunta sa Payment Management Module at i-click ang Generate SPA Submodule. Sunod ay piliin kung ilang buwan ang nais bayaran. Ang lahat ng SPA na na-generate ay maaaring makita sa View SPA History Submodule. Matapos makapag-generate ng SPA, maaari na makapagbayad.
Mamili lang ng payment partner sa mga nakadisplay na icon at paraan ng pagbabayad kagaya ng credit card, debit cards at prepaid cards. Kung successful ang payment transaction, makakatanggap ng Electronic PhilHealth Acknowledgement Receipt o EPAR na maaaring i-download o i-print sa PhilHealth Member Portal. Makakatanggap din ng electronic receipt mula sa payment partner kung saan makikita ang kontribusyon at convenience fee na binayaran. Automatiko naman magre-reflect ang inyong binayarang kontribusyon sa Member Contribution Payment History ng inyong account. Kung hindi pa din posted ang inyong binayarang kontribusyon makalipas ang 24 oras, maaaring tumawag sa PhilHealth Action Center para sa assistance. My PhilHealth Portal. Easy, fast, hassle-free. Okay, time check, 1:21. No, balik ta sa atong programang PhilHealth, Alagang PhilHealth. Okay, so kamugya po no, nagpaminaw diri sa Radyo Pilipinas Iligan 105.5 DXDX FM. So Rick, atong nakita no sa atong live karon dunay mga mensahe o naglantaw karon basin pwede nimo ma-mention kinsa ning naglantaw karon sa atong FB live nga programang Alagang PhilHealth. Yes, no, may hapon tang Ipay, hanggang Ma'am Amy Ibrahim. Good afternoon. Nilo from TBC Tubod, Lanao del Norte, Karen and DJ Rick. Okay, hi sa inyong tanan no. So atong mga kauban diha sa Lanao del Norte no, sa atong PhilHealth Tubod Business Center na diha ang atong head karon diha si Ma'am Florify Pabingwit. Hi Ma'am Pai, na-miss ka na mo diri. And syempre no, ang atong kauban diri sa atong Field Operations Unit si Amy Ibrahim. So kinipod siya no, naapod ni siya karon nag-field no kay duna pud siya speaking engagement no sa mga atong mga beginning teachers diha sa DepEd. So kauban sad niya si Sir Daffy. Okay, og sa tanang mga naminaw og naglantaw karon sa FB Live, may hapon pag-usab. So Rick, unsaon di nato magamit ang benepisyong PhilHealth? Yes, no? Paano magamit ang benepisyong PhilHealth? So step 1, magpresenta ng anumang valid ID sa billing section ng ospital upang mabiyerika ang record ng member sa PhilHealth portal. Step 2, kung nag-yes ang status ng eligibility ng member sa PhilHealth portal, maaari na makagamit agad. At kung mag-no, mangyari lamang nang ipresenta ang kailangang dokumento. Okay, so ang pasabot adto Rick no, any valid ID Yes. mo ay pwede ipakita dito sa hospital. Okay, Rick no, actually naghisgot man ta aning NBB kaganina pero doon na magoy nag-request nga atong itapik gyud karon ang kining kabahin aning member portal. Okay, no, ang kaning PhilHealth member portal mao ni siya usa ka online service no kung diin pwede ni makita sa miyembro ang iyang membership record sa PhilHealth, pareha sa kaning contribution history, mag-register sa iyang napili nga konsulta package provider ug uban pa. So dali kayo ni siya ma-access kay bisan asa o bisan kanus-ano basta naalay internet connection og imong desktop, computer, laptop or cellphone. So paspas og safe pud ni siya ang imong paghimo sa imong account. So, Rick, dunay pangutana diri no. Unsa maning PhilHealth member portal o kinsa man gyud ang pwede makagamit niini? Yes, no? Kami na gamo may igala no. Igwapo kay ni na programa sa PhilHealth ang member portal. Tigamiton na inyong touchscreen na cellphone, tablet, laptop or desktop computer basta na internet or data pwede na kay magamit ang PhilHealth member portal. So kita tanan magagamit ani basta as long as na PhilHealth na membro namo. Ayo mo ka-goal kay mga dili ni siya application sa inyo na i-download na makadungag og memory capacity. Website ni siya na magamit sa inyong Google Chrome, Mozilla Firefox or Safari depende sa inyong ginagamit na search engine or browser. Tanan member sa PhilHealth pwede mo register, pwede magbuhat og account. Wala ni siya bayad mga higala. Gamit kayo ni siya katong panahon sa pandemya, labi na sa atong mga kauban na Pilipino OFW workers na nasa ubang nasod. Okay, so ang ilahang adtuan ani Rick ang atong PhilHealth website no, ang www.philhealth.gov.ph.
So actually nag-una na ko no, pero mao ning ikaduha nga pangutana. Unsaon daw pagrehistro sa member portal? So pwede ba nimong mahisgutan, Rick? Yes, dali ra kayo pagparehistro no, mga higala. So mo to i-type lang ato lang si mong Google Chrome, then i-type ang www.philhealth.gov.ph, tas makita nimo kung tusloko nimo ang online services. Then pag tuslok nimo sa online, nadara ang membership section, nadara makita ang member portal. Pag mo nang tuslokon og mugawas dayon ang platform sa PhilHealth member portal. Kaya pag guman, tuslokon nimo ang create account ug fill-upan nimo dira mga information sama sa mga PhilHealth identification number, PIN number nimo, pangalan, birthday ug uban mga detalye nimo. Ug labi na sa tanan, sakto imong email address, ibutang kana aktibo nimo na email address kay pag guman nimo fill up, mo diretso na sa dito sa nakatagaan kag activation link na makita lang si moang email address. Then balik ka sa platform sa member portal, then i-type nimo imong username na PIN number nimo ug imong password. So may tabo, Rick, no? Adto ka sa PhilHealth website, kung maka-create na kag account, ang imong username ana imong PhilHealth number. Imong PIN. O nag-create kag password, so natay mga captcha code diha no, mo nang protected gyud ang atong data. So kinahanglan siya email address kay pag human nimo atong input atong mga data para ma-activate yung account, dito man mo padulong sa email para ma-activate. So, ana ra gyud ka sayo, no? Then, syempre, mo balik na din mo dito sa website, mo click to nimong login sa member portal, no? Para ma-open na nimo. So, mo na ni Rick. So, naka-create na kag account. Unsa man ang makita sa account users sa member portal pag makasulod na siya? So makita nimo no ang dashboard na dito imong kuan mga membership information nimo no, labi nang sa mga ipan-declare nimo na mga dependents. Dayon pwede pod nimo i-download ang MDR or i-print nimo MDR, labi na katong ang nayuban hospital karon na mga MDR. Dayon kaning contribution history, makita na rin imong contribution kung pila imong i-reflect niya kung pila na imong hatag sa PhilHealth. So mo tayo makanindot no kay pag nanatay account sa member portal pinaagit sa atong website, ma-view na nato ang atong member data record. Pwede pa gid ma-print, makita na sad ang atong contribution kung pila na atong nabayaran sa PhilHealth, no? And mo ni siya ang kanindot ani kay dili na kakailangan mo adto sa opisina sa PhilHealth para lang makita nimo imong member data record unless kung doon na jud kay ipa-update no, ipa-correct. So dunay pangutana Rick kung kato na nakay account, ang pangutana kung pwede ba magbayad sa contribution gamiton ang member portal. Yes, pwede kayo no, labi na kaning nagbayad sa ilang magkagulingon. Tawag na mo ng self-paying member. Nani siya payment management na module, tas click nimo dito na sa generation of statement of premium account ang SPA. Then pag man nimo generate, tustok po din nimo dito ang pay, then mo diretso na sa ato ang mga ECAs, mga accredited na to na mga collecting agents no. Tong tinatawag na MyEgg, Pilipinas mo na among partner sa kuan. Then pwede ka mo bayad og credit card, debit card, PayMaya o GCash. Pero nani siya mga convenience fee na 15 pesos kung maagi sa GCash. Then mohatag po sa resibo sa GCash ug amo ang resibo sa PhilHealth na ginatawag na mo EPAR, Electronic PhilHealth Acknowledgement Receipt. Okay, so doon na lang gi-proseso no. Pwede kaayo magbayad no. Pinaagi sa member portal pag maka-create na kag account no, nga didto ka mo login sa PhilHealth website. So pwede debit, credit, GCash, PayMaya, no, Rick, no? Yes. So daghan kaayo ang pwede agian no sa imong bayad. Okay, so how about kaning mga employed members, Rick? So kato sila pwede magbayad kato man mga self-employed. So how about kanang mga employed? Naa ba sila kapasidad nga magbayad online? Yes, meron gamit nyo no, ang Electronic Premium Remittance System or PRS namo no. O Italia po diri ang mga susunod na mo na episode. Okay no, so lahi po daay no nga ang pamaagi nga pwede makabayad ang atong mga employed no, so pinaagian ng EPRS no. Pero sa next episode na nato hisgutan Rick no, so karon kini dako po na siya nakuan. Oo, kining kabahin aning sa labi na pag-employed.
Okay, Rick, no? So, nindot kaayo to, no? Ang pag-create na tong account sa member portal. Anytime kung naalam mo internet connection, no? Mobile data, pwede na ninyo himuon dayon karon, no? I-type lang ninyo ang website sa PhilHealth. Kung naaba mo nag-atubang sa inyong laptop, sa inyong cellphone, i-type na ninyo ang PhilHealth website, then pangitaan na to ninyong, i-click to ninyong online services, then pangitaon ninyong member portal, doon mag-create mong account. So, basic lang dito nga information ang pangayoon plus email ad para dito mo muadto sa inyong email ad para ma-activate inyong account. So, pag-activate na, balik mo sa atong PhilHealth website para mag-login mo dito sa member portal. Ang inyong i-type, inyong username, inyong PhilHealth number, then ang i-type po ninyo ang na-create nga password o dunay CAPTCHA code ana. So, pag nakasulod na ka, pwede na maka-view sa MDR, pwede maka-print sa MDR, pwede maka-view sa contribution, o actually, Rick, ang usang nga nakanindot sad, pag nanamoy account sa member portal, katong pwede mo maka-register sa konsulta. Kaya mo man ni ang atong bagong benepisyo karon, no? Kaning pag PhilHealth konsulta nga benepisyo, kung diin kita may mamili kung asa ta mo avail aning check-up o konsulta, no, nga malak-in pud ta sa isa ka tuig. So, pwede kaayo pinaagi sa atong member portal account, didto ta mo pili kung asa ta magpa-assign mag-register para maka-avail na ta aning konsulta or check-up na benepisyo. So, karon sad, so after atong member portal, Rick, no, doon na ka ba yung mga mensahe or anunsyo? So, muna, no, din, importante lang, ayo lang takatagag-share sa inyong mga username, mag-password, no, kaya importante ka na sa itong mga information, dayon, be responsible ta sa atong mga account, dayon, kung na problema, pwede mo mutawag sa mong PhilHealth Action Center 24/7 na. Okay, tinuod ka na, Rick, no, so at dili gid nato i-share ni atong mga accounts, no, kay na responsibilidad gid nato nga atong anon gid nato atong account, no, nga dili gyud kay usog ang hacking karon ug sa pana, no, scam rather scam. So mo na, Rick, no, gisgutan man sad nako tong kabahin sa pinaagi sa member portal, maka-register ta sa atong PhilHealth konsulta, no, kay kita may mamili para maka-avail ani, kay halimbawa ba doon na bitaw tay mga bation nga gamay. So, doon na ning benepisyo nga check-up ni PhilHealth, kaning PhilHealth konsulta or konsultasyong sulit at tama. Na kung diin, maka-avail ta sa check-up, no, mga health screening and risk assessment, consultation ni doktor, o siyempre depende sa unsay i-provide ni, ay ipa-request ni doktor, nga kinahanglan ba kaani nga labs. So, doon na po tayo listahan, ana, na 15 ka labs, ko depende sa assessment ni doc. And mga tambal nga ihatag sa imo depende po sa unsay resulta sa imong konsultasyon. Kung sampo taas kag BP, high blood ka, so pwede jud ka matagaan din ni doc og katong mga pang high blood, no, like aning amlodipine, losartan, ug kana sad, no, sa pagkakaron duna naman tay mga accredited nga konsulta provider. So nag-accredit si PhilHealth, no, og mga konsulta provider. So mo nang doon na po kita'y listahan sa mga accredited consulta facilities na makita ninyo sa atong website. Nga diin ka mo dito magparehistro, makapili man kita. So again, ang pagparehistro ani sad, pwede ra dayon mo diretso sa facility, katong inyong napili nga consulta facility or pinaagi atong member portal. And dito na dayon mo diretso mag-avail sa consulta benefits. Naapoy-giapoy karatula or mga signage ang atong mga accredited consulta facility. So, Rick, diri sa Iligan ug Lanao, ma-mention ba nimo kinsa ni atong mga accredited consulta providers? So, no, mo na itong mga partners, no, bayo-bayo po, daghan na. So, kapo jud kayo na programa ang konsulta, labi ng atong mga konsulta facilities na to, sa Iligan, no, na atong English Pharma Health, multi-specialty clinic, no, dayon na yung mga polymedic, dayon ato ang konsulta center sa Marikina, sa City Hall, sa Tibanga, Luina, Galipuga. So sa Lanao, ubay-ubay pod at mga RHU nato, no, sa Linamon, Kuswagan, Tegapo, Matunggaw, Baroy, and then sa napunta sa mga private hospitals, no, dara sa Lanao kaning Andot Medical Clinic sa Bacolod man ni Ma'am Ga, no? Ang Andot sa Bacolod na siya. Yun, assistista doctors hospital and laboratory. Sa mga Maranding. Buntilaw County Hospital, Maranding Community Hospital, Guso Community Hospital,
Tubod Community Hospital and Diagnostic Center. So sa government po nato dali no sa Lanao del Norte Provincial Hospital, Puloy, Paswagan, Kulambugan, Kapatagan, Sultan Naga di Mapuro Provincial Hospital. So kato no, accredited na ang atong unom ka government hospital sa Lanao under the provincial government of Lanao del Norte. Unom pod ka private hospital sa Lanao no, na diha sa Bacolod, oo, Maranding og Tubod. And kadtong gi-mention ni Rick no, ang atong mga kalain-lain nga mga rural health units no, og kauban sad ang atong private nga laboratory diha sa Tubod katong kay Dr. Jaime L. Entong, so bag-on siya nga na-accredit ug daghan pa ang umaabot nga nagpa-accredit mo nang karon ga-campaign gyapon kita no sa mga consulta facilities nga magpa-accredit para daghan pagitag matagaan og serbisyo. Ug ga-campaign pud mi no nga daghan pud ang magparehistro og para maka-avail aning konsulta nga benepisyo kay kini ang pinaagi aning programa ni PhilHealth na katuon sagta nga mag-atiman sa atong panglawas, di ba Rick? Yes. O para malikayan tong katong mga serious illnesses o ma-prevent nga mo grabe ang sakit. O matun-an kita aning gitawag na tog health seeking behavior kay ikaw Rick, di ba katalawan nga magpa-check up? Ako talawan na ako. So mo na no, hadlukanon na ba kay ta then mo to gipasagdaan na to atong gibati, like karon ga ubo-ubo na ko gamay. Joke ko kay inog tubig. Okay do, so kana no. So kung katong gi-invite gyapon namo ang mga facilities, dili lang diri sa Iligan, apil sa Lanao del Norte nga mo join mo no as accredited consulta providers kay para daghan pagitag matagaan og serbisyo maka-avail aning PhilHealth konsulta. So kontaka lang ko ninyo no, Karen Buke, ako ang consulta point person diri sa Iligan City and Lanao del Norte. So pwede mo mag-email sa among email ad nga lhio.iliganconsulta@gmail.com no. Gagmay letters na tanan, again pwede mo mag-email sa among email ad ang LHIO or Leo na siya no, leo.iliganconsulta@gmail.com or pwede sad mo manawag sa among telephone numbers 223-3018 or 223-0257. So Rick, mo break una tano, so adto sa ta sa atong infomercial. UHC na at lahat ng Filipino ay otomatikong miyembro ng PhilHealth. Kaya dapat may PhilHealth number ka na. Sa UHC, lahat ng Filipino ay ginagarantiyan din na agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Narito ang mga paraan para makapag-claim ng benepisyo sa PhilHealth. Para sa mga confinement dito sa bansa, una, ipakita lamang ang iyong Member Data Record o MDR kasama ng iyong valid ID sa billing section o PhilHealth section ng pagamutan. Kung mayroong PhilHealth portal ang ospital, maaari pa-check ang iyong record sa pamamagitan nito. Tandaan, hindi hadlang ang kawalan ng PhilHealth ID sa paggamit ng benepisyo. Ngunit, kailangan magpakita ng anumang valid ID para matiyak ang pagkakakilanlan ng miyembro. Ikalawa, pumirma sa PhilHealth Claim Forms. Tandaan, maging maingat sa pagpirma sa claim forms. Lumagda lamang sa Claim Form 2 kung tugma ang final diagnosis na nakasaad sa Statement of Account o SOA o Billing Statement at sa Claim Form 2. Part 3, Certificate of Consumption of Benefits and Consent to Access Patient Record. Huwag na huwag pipirma sa blankong claim forms para di magamit ang iyong membership sa posibleng health insurance fraud. Ikatlo, makipag-ugnayan sa Malasakit Center o sa PhilHealth Cares o P-Cares na matatagpuan sa loob ng ospital kung may katanungan sa benepisyong PhilHealth o hospital bills. May coverage na 45 araw ng pagpapahospital sa isang taon ang isang miyembro at hiwalay ng 45 araw naman na pag-aatian ng lahat ng kanyang qualified dependents. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Maaaring ipa-courier o ipadala sa mga kamag-anak ang mga dokumento para may sumite ang mga ito sa PhilHealth.
ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits, other special benefits, at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. For half a century, the top-level management conference has reflected the kapasanan ng mga broadcaster ng Pilipinas' firm dedication to serve the Filipino people with integrity and fairness and an enduring pursuit of truth. Now more than ever, your work holds immense value. An informed citizenry is the foundation of a truly working democracy, for it is the people, armed with the truth, from whom power emanates and who demand accountability. This conviction stands particularly critical, for we live in an age where information can be shared and received instantly. With this vast reach comes the crucial and absolutely very complex and difficult responsibility of distinguishing fact from fiction, standing guard against distortion. With technological advancements and the popularity of social media, we have seen a rise in disinformation and misinformation campaigns that could undermine public trust in the entire democratic process, including elections. In this regard, media plays a vital role in dispelling the noxious influence of misinformation, dismantling the lies that are spread by troll farms and other malicious organizations. This is where responsible journalism must come in. The responsibility goes beyond simply informing. It enlightens, it empowers. By championing the integrity and accuracy, the broadcast media helps build public trust, which in turn strengthens our democracy. Further, the continuous evolution of the media warrants the adoption of new skills, new resources, and of course, the new technologies. After all, your influence as journalists is profound. With every report, story, and headline, you help shape public perception, strengthening our citizens' capabilities to make informed choices and to voice their dreams and aspirations. I share in the objectives of the TLMC to build trust and safeguard the democracy our ancestors fought and died for. That is why I see the KBP's partnership with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting as an important and commendable initiative to help promote and ensure a clean, transparent, honest, and accountable election next year. I urge you to remain steadfast in these principles that protect the trust bestowed to all of us by the Filipino people. Let us also explore new and creative ways to engage and inspire the public. We need a citizenry that is not only informed, but is also actively involved, vigilant, ready to defend the values that we hold dear. Rest assured that we will continue to protect your rights and your welfare. In line with this, we remain committed to making the country safe for journalists and media practitioners. Under the helm of the newly appointed head of the Presidential Task Force on Media Security, or PTFOMS, Executive Director Jose Torres, we strengthen our resolve in safeguarding the lives of media personnel and practitioners. I have directed the PTFOMS, chaired by the Secretary of the Department of Justice, to ramp up and intensify operations in relation and in preparation to the upcoming 2025 midterm elections. In particular, I asked the PTFOMS to focus their efforts on the media, of the members of the local media, whose fearless coverage makes them particularly vulnerable to threats against life, liberty, and security. It is also an action from our experience that the smaller the constituency that is being fought over
by different political candidates, the more heated that debate becomes. It becomes personal at that level. And that is where we have to protect our people and our journalists. I have also directed the PT Farms to intensify and strengthen partnerships with the media, such as Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the National Press Club, the National Union of Journalists of the Philippines, and other concerned groups. Indeed, we are one in defending the truth and addressing the demands of modern media. Sama-sama nating itaguyod ang isang malaya, mapagpalaya, at magpagkakatiwalaan na pamamahayag sa ilalim ng bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly remain... Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Okay, time check, no? 1:46. Kamu gihapon nagpaminaw gihapon diri sa Radyo Pilipinas Iligan 105.5 DX FM, no? So daghang salamat, no, sa importanteng mensahe sa atong presidenteng Ferdinand Marcos. So nindot kaayo to ganina yang mensahe. Okay, padayon ta Rick, no, sa atong topic, pero before ta maghisgot about sa mga reminders pa, atong nakita Rick nga doon na pay atong i-greet ang naa diri sa atong live. So Rick, pakibasa ani kinsa patong nag-greet diha sa atong live karon. So hi, no, yung hapon dira, no, Sir Khalid dira sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang among region office. And then si Ma'am Morris sa sa Eagles Pharma. Eagles Pharma, okay. Si Sir Morris. Ang atong suki na siya nato, Rick, no? Nga, yes. Kanunay gina siyang galantaw sa atong alagang PhilHealth na program. Okay. O si Ma'am Raisa Salazar. Thank you, Ma'am Rice. Siyempre, no, sa atong Local Health Insurance Office Chief, si Ma'am Christine Magno, maying hapon ni Ma'am Tin, o siyempre kay Ma'am Aye Makumbal, ang atong MCDU Supervisor, o sa CRU Supervisor, si Ma'am Tata Dangkal, no, nga naadiha karon pod nag-uban sa atong mga frontliners sa paghatag og serbisyo sa atong mga katawhan nga naa karon sa atong opisina. Okay, Rick, siguro ato lang idungag, no, nga ang responsibilidad sa mga miyembro, no, nga i-always sad i-update ang inyong record o i-remit ang inyong premium contribution. So doon naman pagparehistro, pagpamiyembro, kung doon wala pa ninyo na-add nga dependent or doon na day mga sayop sa inyong record, no, so dihuka na ninyo na, ayaw na ninyo hulatang simbakula nga dunay ma-admit ma hospital, subaya sad ang inyong mga contribution. Kay Rex, doon na ka ba yung mga reminders? Sige, no, atong hanyo na ko gamay, no, na among Facebook page, i-like lang ang among opisina sa type lang PhilHealth Iligan City, no, o Lanao del Norte, o sa among region office sa Region 10 ang PhilHealth Northern Mindanao, North Min Region, o ang among official website www.philhealth.gov.ph, o among email address sa Iligan lhio.iligan.pro20@gmail.com. Kino importante kayo to, no, ayaw mo kalimot ang among FB page nga lokal, no, PhilHealth Iligan City and Lanao del Norte, ang among FB page Region 10 PhilHealth North Min Region, o ang atong official website, no, official gyud ang www.philhealth.gov.ph, o ang amo sang official nga email ad ang leoiligan.pro10@gmail.com. So Rick, doon na pa ba kay dungag nga mensahe, no, kabahin sa atong premium contribution and collection? Yes, reminder, no, timely remittance of premium payment and collection schedule sa Leo Iligan and PBC Tubod Maranding Lala. Kada Lunes hangtod sa Biyernes 8 a.m. to 5 p.m. So ang address namo sa Tubod, ang Leo Iligan along the highway sa atbang lang sa Robinson's Mall. And then ang sa Maranding sa Lala, Mayu Center Porok Pomelo Maranding Lala, in fronting of Lala National High School. Doon na sila yung mga contact number, Rick, no? Sa mga telephone number nila, Rick. So ang sa Iligan 227 sa kanat, Tubod Lanao. Tubod Lanao. Okay. 227-8956
hanggang sa Maranding 227-9996. Okay, no? Manini, isulat ninyo ang contact number no sa atong mga opisina sa Lanao. Pang sa PBC Tubod 227-8956 ug sa PBC Maranding 227-9996. So, muna Eric, no, importante gyud nga dumdumon ang contribution mo ni magdala o hindi palapad og bag-ong benepisyo para sa katawhang Pilipino. Mao na nga atong protektahan atong lawas sa mga sakit. Kung adunay gibati, no, gamito na to ang benepisyong PhilHealth Konsulta, i-avail na to ni, no. Wala na pagduha-duha nga magpa-check up, pinaagi niining konsulta na benepisyo ug para malikay na mo grabe ang sakit. No, the groundwork for all happiness is health. Manang happy ta kung healthy ta. O di ba, always giingon health is wealth. Health is wealth. Okay, og dinhi natapos ang atong episode sa Alagang PhilHealth. Hinaot nga daghan mo nakap-on o unta mahimo kitang instrumento para masayran og mapalapad ang kahibalo sa tanang pamilyang Pilipino kabahin sa mga programang benepisyo sa PhilHealth. Be an agent for awareness. Sa ngalan sa among Regional Vice President Delio A. Asaron II, kauban ang tibok puwersa sa PhilHealth Regional Office 10, mapasalamaton kami kanunay sa Radyo Pilipinas Iligan 105.5 DXDX FM sa partnership sa paghatod og sakto nga impormasyon sa mga programa sa atong gobyerno. Join us again next week. Kini ang inyong partner in health na si Karen Buke. Atangi ang gipalapad og bag-ong benepisyo nga alang sa mga lungsuranon nga Pilipino. Kauban sad nako karon si Rick Obial. So PhilHealth, damang-dama ang benepisyo. Daghang salamat ug maayong hapon sa tanan. Narito na ang konsultasyong sulit at tama. Mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusugay abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth Konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Pakinggan, panoorin, agaran in real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka mas sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Iligan. Radyo Pilipinas 105.5 FM. Alam niyo ba na ang NGCP ay may proyekto para mabuo ang pambansang daluyan ng kuryente mula Luzon at Visayas patungong Mindanao? Ang Mindanao-Visayas Interconnection Project ay dadaan sa ilalim ng dagat mula Santander, Cebu patungo sa dapitan Zamboanga del Norte upang mabuo ang isang buong power grid. Sisiguraduhin ng proyektong ito na di kalidad ang kuryenteng dumadaloy sa inyong mga bahay at mas magandang serbisyo ang maibibigay ng NGCP para sa komunidad. Sa inyong pakikiisa at suporta sa NGCP, uunlad ang ating bayan. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Hello? May tao ba? Kung naghahanap kayo ng pera, kasamahan ko kayo. Ako rin naghahanap. Uy, ano ba? Huwag niyo akong takutin. Oh yeah! TV mo lang yun, naiwan mong nakasaksak. Ang karamihan sa mga TV at iba pang appliances ay may standby mode. Kaya kahit naka-switch off ang mga ito, basta naka-plug ay kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin sa saksak ang mga electronic devices para hindi ka dalawin ng nakakatakot na bill. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho ho!
Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Dalawang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may kaugnayan sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa ating mga karagatan. The first law is the Philippine Maritime Zones Act, which clearly defines the extent of our maritime entitlements and fully declares their metes and bounds in accordance with our Constitution and with the UNCLOS. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Kasama rin sa mga bagong batas ang kasiguruhan sa ligtas na pagdaan ng iba't ibang sasakyang pandagat at panghimpapawid at matiyak na wala itong banta sa ating seguridad. The second law, the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, complements both our maritime and aerial policies by establishing a route system in our country's archipelagic waters and as well the airspace above it. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ayan, samot-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wait. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Mahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. Pare-pareho at paulit-ulit na lang ba ang mga kwentong kinokonsumo mo? Ano bang dapat gawin kung parang puro salamin? Echo chamber na ang tawag dyan. Maging bukas sa ibang perspektibo. Check other sources. It always based on different perspectives so you don't get trapped in the social media illusion. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Hello? May tao ba? Kung naghahanap kayo ng pera, kasamahan ko kayo. Ako rin naghahanap. Uy, ano ba? Huwag itong takutin. Oh yeah! TV mo lang yun, naiwan mong nakasaksak. Ang karamihan sa mga TV at iba pang appliances ay may standby mode. Kaya kahit naka-switch off ang mga ito, basta naka-plug ay kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin sa saksak ang mga electronic devices para hindi ka dalawin ng nakakatakot na bill. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Mas palakasin ang abilidad at galing ng Pilipinong manggagawa ang siyang layon ng Enterprise-Based Education and Training Framework Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At its heart, the EBET Framework Act aims to provide Filipino workers with accessible and relevant skills training, bridging the capabilities of individuals with the demands of industry. By opening pathways to professional growth, employment, opportunities, and entrepreneurship, we are answering the call for quality employment and fostering a globally competitive workforce.
Dagdag ng Pangulo, malaki ang maitutulong nito sa bawat Pilipino para makasabay sa mga oportunidad sa makabago at modernong panahon. In signing the EBET Framework Act into law, we lay a stronger foundation for a workforce that is agile, skilled, and ready to meet the demands of a rapidly evolving world. Through this legislation, we realize our vision of a nation where talent is nurtured, potential is realized, and opportunities abound for all our people. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa Pag-uulat, Radyo Pilipinas. Isang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong gawing top investment hub ang Pilipinas. The signing of the corporate recovery and tax incentives for enterprise to maximize opportunities for reinvigorating the economy, we'll just refer to it as the Create More Act, is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. Create More sets the stage for a business landscape that empowers our enterprises and enhances their growth prospects. By building on the reforms initiated through the Create Act, we have enhanced our tax regime, incentive framework, and making it more inviting for investment, while remaining steadfast in the principles of fiscal prudence and stability. Sabi ng Pangulo, ang batas na ito ay bunga ng mga hostisyon at feedbacks na natatanggap ng pamahalaan mula sa business sector. Create More is a tangible proof that we hear and respond to the voices of the business community. This reaffirms our commitment to work hand in hand with enterprise, continually seeking avenues to make your investments grow and prosper. To our investors and development partners, let this be our pledge. The Bagong Pilipinas continues to foster an economy where businesses and investments remain at the heart of our progressive development. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa Pag-uulat, Radyo Pilipinas. Sigla, Kababayan, kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan, tapat sa Pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Iligan, Radyo Pilipinas, 105.5